Hello Pisces! Welcome dito sa iyong month-end reading. 4th week of March, March 22 to 31. Yan, maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga readings, yung mga abangers, mga nakaka-appreciate ng ating mga readings, nag-iiwan ng magagandang mensahe, comment sa ating YouTube and Facebook. Kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Thank you sa ating mga YouTube channel members, sa mga nag-avail ng subscription sa ating FB page, at mga palaging nag-avail ng mga personal readings natin, lalo na yung mga suki natin bumabalik. Maraming salamat po. Regarding personal reading services, we have an ongoing promo, 50% off pagdating sa ating video call reading. Limited time, limited slots only, hanggang March 31 lang yan. So, if ever na interested kayo, mag-message lang kayo sa aking official Facebook page. Yung link at details, hanapin nyo, nakasulat sa description below, yung link nandyan. Okay? Tap nyo lang yung link niya, mapupunta na kayo sa aking official na Facebook page. Let's see, Pisces, what are these energies surrounding you this 4th week of March? Meron ka Gemini energy, Cancer energy. So, mukhang madidiscover mo na, marirealize mo na, Pisces, na mawala nang mangyayari dito sa sitwasyon na yan. Nothing will come out of this situation. Ayan. Pwedeng yung mga sacrifices na ginagawa mo dito, pwedeng nag-aaksaya ka lang ng panahon, oras, energy, emotions. Pero wala. Tingin ko walang magiging magandang outcome ito. Pwedeng hindi magiging successful, pwedeng wala kang hinihintay, walang mangyayari. So, it means na you are only wasting your time here, Pisces. No? Nothing will come out. Wala kang mapipiga dito, Pisces, yun yung sinasabi. The answers you need are coming. Paparating na yung mga kasagutan sa, mga katanungan mo sa isip, Pisces. So, masasagot na isa-isa tong mga question mark sa isip mo. Kung nako-confuse ka, kung naghahanap ka ng kumpirmasyon, kaliwanagan or kasagutan, eto na yon, paparating na rin siya sa'yo. So, good news, magkakaalaman na. Malalaman mo na yung dapat mong malaman. Malalaman mo na rin na walang mangyayari dito. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. No? You and your loved ones are safe. So, if you are worrying or wasting your time sa pag-anxiety, pag-worry sa mga fears, huwag ka nang mag-aksaya ng oras kasi walang mangyayaring masama sa'yo or sa pamilya mo. You and your loved ones are safe. You are protected. No? Kung meron mang mga darating na hindi maganda, yung mga kinakatakutan mo, mapoprotektahan kayo. Okay, huwag ka na mag-overthink, matakot, yung matakot ng matakot, ma-stress, mag-anxiety. Okay, Pisces, this card is reassuring you na ikalma mo yung isip mo. Ikalma mo yung sarili mo. No? Ayan. Okay. Actually, may Cancer energy. Ayan, o. Gemini. May Gemini and then Cancer. The crab. Matagal na ako hindi nakakakain ng crab, Pisces. Wala lang. Mahal na ng crab no? Grabe, nung bata ako, alam nyo, kwento ko lang. Ayaw ko talagang kumain ng hipon at crab noon. Miyak talaga ako. Kaso ganun sila magdisiplina. Hindi ka aalis dyan kapag di mo kinain yung gulay, yung seafood, 'di ba? Iyak ako pero nginunguya ako. O 'di ba? Pero
nung lumaki na ako, na-realize ko, uy, ang sarap pala ng alimango, sarap pala ng hipon. Pero habang tumatagal, ang mahal na. Ayun lang. So, yun lang yung regret ko nung bata ako, pasaway ako, sabi ko. Hindi ko na-appreciate kasi iba yung lasa. Diba? Kumakain naman ako ng gulay nun or seafood, pero namimili ako. Siguro ang nakakain ko lang pusit. Ayaw ko ng tahong. Which is, nung nag-college ako, lumaki ako, doon ko na-appreciate yung mga masarap. Lagi ako nagluluto ng tinolang tahong. Ayan, pinupulutan pa namin ng mga barkada ko noong college. Yan. Wala lang, just sharing. Kasi ang serious ng mga ano mo dito. So, meron ka another sign, which is Virgo. 10 of Wands. Wow! Malapit mo nang ma-reach yung destination dito. Ayun, nakikita mo yung bahay. Maaring pagod ka na, Pisces. Hirap ka na. Pero konting kembot na lang talaga, mararating mo na yun. No? Magkakaroon ka na talaga ng ng completion dito. Or completion, accomplishment. Finally, makakapagpahinga ka na. Kasi malapit na eh. Konting tiis na lang. Konting sakripisyo na lang, no? Makakamtan mo na yung tagumpay dito, yung kaginhawaan. Maibababa mo na rin tong mga daladalahin mo. So, kung may mga burdens ka, ayun, na yan, matatapos na. O marami kang utang, marami kang dinadalang problema, marami kang trabaho, ayan. 'Di ba? Magkakaroon na ng kaliwanagan. The answers you need are coming. Sabi kino-confirm ni Hermit card yan. Ayan. Ma-enlighten ka na. Makukuha mo ni answers na hinahanap mo. Ayan yung kaliwanagan na darating sa'yo. Ayan yung mga answers, no? So, maliwanag ito. Confirmation niyang Hermit card. Okay. Okay. So, you will no longer hold on to something kasi nga wala nang mangyayari. Kaya pala baliktad tong Four of Pentacles mo. You will soon realize. Marirealize mo na talaga, no use of holding on. Kasi pag ganyan, holding on. No? So, nakabaliktad siya. So, finally, bibitiwan mo na to kasi malalaman mo na eh. Ayan, no? Madidiscover mo, marirealize mo na wala na talagang mangyayari dito. Ano man ito. Trabaho man yan, relationship, or what. Di ko alam. Paano ba nagre-relate sa iyan, no? No use na, na mag-hold on, dito. Kumapit-kapit pa. Walang mangyayari. Okay. So, sabi ko nga, yung period ng paghihirap mo, matatapos na. If you are suffering here with the Ten of Swords, nabibigatan ka, nahihirapan ka, ganun din sa Three of Swords, matatapos na yan. So, a painful situation, a torture, a discomfort, sadness will soon be over. There is a period of healing, recovery with the Three of Swords, no? So, matatapos na yung mahihirap, torture, masasakit, makaka-recover ka na, no? Good news. Okay, na-realize mo na talaga dito sa dalawang card na to na wala nang mangyayari sa sitwasyon. Wala nang mangyayari na mag-hold on ka pa, pigilan mo pa yung ending kasi ayan no, wala nang mangyayari. Ayan na, marirealize mo with this card and this card sa Hermit, no? Okay. Wala na eh. So, nakikita ko talaga dito is a collapse of a situation, an ending wherein dead end na talaga. Parang, in this card, parang nasayang lahat nung ginugol mong panahon, emotions, and efforts. Parang,
Wala nang magiging progress dito, wala nang magandang pagbabago, wala nang growth. Yan yung marirealize mo. So, it's better to abandon that or to, ayan, let go. Let go of holding on dito sa kung ano man yan. No? Wala ka nang mapapala talaga dyan. Okay? Okay, so I think this is something to do with friendship. Ayan. Wala lang mangyayaring maganda dito sa samahan na ito. Ayan. Company man yan, negosyo, partnerships, friendship. There is nothing to celebrate here. Wala na eh. Wala nang magandang mangyayari. Nakikita ko wala na yung pagtutulungan. So, samahan man to, samahan man, relationship, romantic man, hindi. Wala nang cooperation. Wala na yung support. Hindi na nagsusuportahan ng isa't isa. Wala nang pakialaman. Hindi na nagtutulungan. Hindi na yun. No? Para pa nasa isang grupo ka o nasa isang partnership, romantic, hindi. Nawala na rin namang teamwork. Yun yung marirealize mo rito eh. Nag-aaksaya ka lang eh ng panahon, ng energies mo. Okay? Kailangan na talagang putulin. Sabi ni Queen of Swords, kailangan ng bitiwan yung matinding kapit dito. Bagay man ito, sitwasyon, tao, relationship. Sabi ni Queen of Swords, sige, magdi-decide na ako. It's time na putulin na natin kahit masakit. Maging na lang tayo, magpakatotoo ka na lang sa sarili mo. Harapin mo na lang yung katotohanan, no matter how painful. Ayan, no matter how painful, harapin mo na. Tapusin yung dapat tapusin. Kalimutan na yung dapat kalimutan. Putulin na yung mga dapat putulin dito. Relationship man yan or hindi. Ayan na yung ending. The world. Mukhang may ma-accomplish ka dito. Big deal, Pisces. Yeah. Malaking bagay itong matatapos sa iyo. Ma-achieve mo. At pwede yun na nga yung ending na itong mga paghihirap mo. Pwedeng ito na yun. Ito na yung pinaka-completion summary ng lahat ng ginawa mo, pinagdaanan mo, na experience mo dyan. Okay? So, deserve mo yung award na yan. No? Kung may matatanggap ka man dyan, tingnan natin yung love life mo. Deserve na deserve mo yan, Pisces. O naman itong marireceive mong trophy or award dahil dito sa natapos mo. Nakagraduate ka na dyan eh. So, panibagong chapter naman. No? So, meron akong nafe-feel dito na person na pwedeng naipakilala siya sa'yo in the past. No. Na-introduce kayo sa isa't isa, nagkakilala kayo, hindi ko alam kung sino itong middle person na nagpakilala. So, basta nakilala mo siya sa past. Tapos, parang nawalan kayo ng pwedeng nawalan kayo ng contact or connection ng medyo matagal. No, hindi ko masabi kung months or weeks or years. No, pwedeng nakalimutan mo na siya, vice versa siya, nakalimutan mo na rin kasi matagal na nga kayong walang balita sa isa't isa mula nung nagkakilala kayo, wala nang kita-kita, hanggang dumating yung araw recently na parang nagkaroon kayo uli ng encounter, pagkikita, and then nagkaroon kayo ng reconciliation nitong person na to. Whether naging magkaibigan lang kayo in the past or nagkaroon kayo ng romantic connection, relationship, mukhang meron uling reconnection after nitong time na nagkaroon kayo ng gap or nagkaroon ng bakante
nagkaroon ng time na naging apart kayo and then ngayon nagtagpo kayo uli. Wow! So, parang may panibagong chapter with you and this person. O, diba? Ang bongga, Pisces. Tignan na natin yung nangangamoy panibagong season, itong love life mo with this person. No? Ayan. Tignan na natin yung closing messages. Pisces. Celebration. So, pwedeng may atinan ka occasion, party, gathering. Ayan o. Let your hair down, relax, at umattend ka lang dito. Enjoyin mo lang itong aatinan mong party o kung ano man to, dibu, kasal, basta birthday, basta meron ditong celebration, event, or party, gathering. May mga dancing, time para mag-enjoy ka, no? Ayan. May invite ka. May invite ka dito at baka diyan kayo uli magkikita nitong person. Kasi 'di ba sabi ko nga for some time na matagal kayong nawalan ng balita, contact, pagkikita, and then biglang recently magkikita kayo uli. Magkakaroon kayo ng reconnection. At pwedeng dito uli yon sa isang event, party, kung saan naimbitahan ka at nandyan din siya. So, pwedeng dito kayo magtatagpo. No? Protect your dreams. So, pwedeng may mga dreams ka, Pisces, na pwedeng feel mo, sa ngayon, imposible mo pang ma-achieve yan. Pero i-keep mo lang yan. Huwag mong bitiwan tong mga dreams mo. Itabi mo lang, itago mo lang sa puso mo. Kasi, balang araw, kapag capable ka na, may chance ka na, may resources ka na, at carry mo na, may pagkakataon ka na, pwede mo na uling ituloy ito. Pero sa ngayon, pwedeng, i-keep mo lang muna siya sa sarili mo. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Keep mo lang, no? Focus ka muna sa kung ano yung pinaka-importante ngayon. Pero huwag kang magi-give up. Tago mo lang ito sa puso mo, itong dreams mo. Kasi balang araw, babalikan mo yan. For sure. Nakikita ko. Sa ngayon, hindi pa. Pwedeng may mga ibang importanteng bagay ka ngayon na kailangan unahin, no? Bigyan ng focus. Basta keep mo lang yan sa puso mo. Huwag mong itapon yan. Alagaan mo pa rin sa puso mo yung mga dreams na yan. Find balance, Pisces. Find the balance between your work, rest, playtime. Naku, nawawalan yata ng disiplina si Pisces. Nawawalan na ng balance sa oras, sa mga obligations, sa mga duties. Pag sinabi nating nawawalan ng balance, pwedeng may mga part na nakukulangan or sumusobra. So, kailangan gitnain lang. Tama lang, 50-50 pantay. So, balansin mo daw yung pagtatrabaho, pagpepetiks-petiks, pahinga, at pag-i-enjoy laro. Kung meron kang time to work, dapat you also have time na magpahinga, mag-rejuvenate, mag-beauty rest, mag-unwind, mag-detox. No, it's for your wellness. And also, may time din para mag-enjoy, happy. Ayan. Hindi pwedeng sumusobra, kumukulang yung bawat isa dito sa mga binanggit. No? Ayan. Mas magiging productive ka daw kapag ikaw ay nakaidlip, nakapahinga, Pisces. Kaya kung kailangan mong mag-recharge, maidlip, magpahinga, magbakasyon, gawin mo. Take care and God bless, Pisces.